Welcome to Rants TV, Travel and Events. Hi guys, welcome back to my channel. Nandito po tayo ngayon sa Marikina City, particularly dito sa Marikina River Park. At ayan na po sa harapan natin ang ongoing construction ng Marikina Pasig Flood Control Project. Ang contractor po nito ay Toyo Shimizu Joint Venture. Sila po ay mga Japanese construction firm. At ito po yung update natin today, August 31, 2025. Isa nga po dito sa mga projects ng DPWH. Aware naman po tayong lahat guys no about sa flood control projects na napaka-controversial po ngayon dahil nga po sa corruptions. Ang tindi po talaga, kaya apektado po ang buong bansa. At ang pinakakawawa po nito ang mga mamamayan kasi tayo pong lahat ang maapektuhan. Tingnan nyo naman po ang different, yung dating level po, ayan po na area, at yun na po ang bagong gawa ng mga Japanese, at ang taas na po ng elevation niya. Dito na po tayo sa side ng Barangay Santa Elena. Dito pa rin po sa Marikina City. Yan, may nakapader na po. Naka-forward po ang pader kasi ito po yung dati. Dito na side lang po yung dati. Yan, makikita po talaga natin dito na matitibay siya at ang kakapal. Ayan po ang gamit nila na bakal, parang steel sheets na napakakapal po at malapad siya. Lagyan mo nila ng ganyan at saka buhusan. Yan, makita nyo naman po ang finished product. Yan na po ang pinaka level niya. Kasi dito sa taas niya, ayan po commercial po ang nasa taas. Ganon din po sa tapat natin ang gagawin. Ayan nakita nyo po na ang linis-linis na po doon. Abangan na lang po natin dito na area kung ano po ang gagawin nila. Kasi dito po sa taas ay commercial area po dito. Daming mga restaurants and cafes dito dati. Yun nga lang ngayon ay sarado na po dahil po dito sa ongoing construction ng flood control. Ayan po ang pinakapader ng ilog. Mababa lang po ang level ng pader. At tinaasan na nga po nila ang elevation dito, as you can see. Kaya napakaganda na po kung matatapos na po dito, mabubuhay na po muli ang Marikina River Park. Kasi dati grabe ang ganda po dito, talagang isa sa mga pinapasyalan, hindi lang mga Marikenyo at mga taga-ibang lugar pa. Lalo na during Christmas season at may mga bazaar po dito. Kaya dinudumog po dito ng mga tao. At sana guys by December matatapos na rin po dito na segment para mabubuhay muli ang River Park. Ang lalaki ng mga pipes. Ito po yung pinaka river walk niya dito. Ganda rin po ng design. Doon po tayo galing kanina. Pero kung malaking baha talaga, aapaw pa rin po dito.
Ayan po yung mga restaurant and cafes dati. Lahat po sila ay sarado na po. Nandoon lang po sa baba natin ang Barangay Kalumpang, Marikina River Banks at Manggahan Floodway. Malapit lang po dito. Kung matatapos na nga po itong flood control dito, ay pwede na po nating lakarin, mag-jogging, mag-biking at iba pa ang gusto nating gawin. Kasi magkakaroon po dito ng river parks, esplanade, may bike lanes din. Kaya napaka-exciting po. Hindi lang po ito pang baha, kundi pasyalan na rin po. Sabi nga ng mga nag-comment sa ating previous video, prefer na nga po nila na mga Japanese or Korean contractors para maiwasan po ang mga corruption at talagang high standard po ang gawa at pang matagalan na. At nawala na nga po sila ng tiwala sa ating mga local contractors. Sabi din po nila, kawawa din po yung mga Filipino contractors na nadadamay na talagang gumagawa po ng mabuti. Yung nga lang na generalize na rin po kaya mas prefer na po ng kalamihang kababayan natin base po sa mga comments nila na Japanese or Korean contractors na ang kukunin po, hindi na po mga Filipino contractors. Dito naman sa Marikina Flood Control Project, wala naman po akong narinig dito na about corruption. At kung may alam naman po kayo, pwede naman po kayong mag-comments para malalaman po natin. Wala po tayong mababasa dito na information kung kailan po ang completion date nito at kailan po siya nasimulan. Pero syempre, pag Japanese contractor naman, on time po yan sila. Magkakaroon lang po siguro ng delay pag may mga calamities. Yun naman sa tapat natin, may mga naka-layout na rin po doon. Nililinisan na rin po nila. Ang pader po dito, ayan naka-extend po papuntang ilog. At dito na side naman may clearance pa dito. Dito na po tayo sa dulo. Nakasalado na po dito. Ayan may newly constructed po na pader. Napakalapad po. Yan yung existing niya. Ginibang nga po siya at pinalitan ng napakakapal na pader. Sa taas po natin ito ay kahabaan po ng JP Rizal. At nasa bandang baba na lang po natin ang Barangay Kalumpang. Yan po sa tapat natin ay Provident Village na po yan dyan. Grabe ang taas po niya at ang kapal. Nasa 10 meters din po ang taas niya. Pati din po sa Barangay Tumana at Barangay Malanday na pader. Napakataas din po. Marami nga din pong nagko-comment sa previous video natin na sabi po nila maswerte yung mga taga Marikina, Pasig at Quezon City. Kasi ang contractors po ng flood control project ay mga Japanese firms. Katulad ng Toyo at Shimizu. Diyan po sa tapat natin, ayan po, bandang taas ay mga kabahayan na po yan dyan. Dami po talagang mga nakatira dito sa gilid ng Marikina River Park.
Ganun po sa kabilang side din. Maganda po talaga sana na matatapos na po yung mga flood control projects sa buong Pilipinas, hindi lang po dito sa Metro Manila. Kasi marami po tayong mga lugar talaga na nalulubog po sa baha. Kaya sana matatapos na po yung mga flood control projects para maiwasan or maibsan na po ang mga baha. Marami din po tayong mapapanood sa social media nga po na merong mga ghost contractors at mga ghost projects. Marami nga po mga coast guard dito at mga tao kasi nga may nalunod na bata kahapon pa, hanggang ngayon hindi pa po na-retrieve. Inaabangan pa po nila dito. Pati mga pulis, ang dami din po. Yun sa bandang baba, yan yung dating level niya. At ngayon nga po ay tinaasan na po. Dito sa bayan, papuntang Malanday, Tumana, ganito po ang railings niya, concrete. Siguro ito na po yung pinaka-final. Doon naman po sa tapat natin, close na rin po doon na area. Dahil nga po sa ongoing construction ng Marikina Flood Control Project. Pag matapos na po yung labor park dito, napakaganda. Sa labas naman po ng railings, meron din pong clearance dito. Ayan, mga 2 meters din po ang lapad nito. Nakikita nyo naman po guys, no, na napakatibay po niya na pagkagawa. Iba po talaga ang gawa ng mga Japanese. Ayan po mismo ang pinakapader ng river. Napakalapad po. Pati din po sa tapat natin. Ayan o, nakita nyo po guys kung gaano po siya katibay pagkagawa. Dito naman na side may mga lupa dito na nakatambak at abangan na lang po natin kung anong gagawin po nila dyan. Ito yung park dito, under rehabilitation po siya, kaya sarado po ang halos buong area dito. Kung tutumbukin po natin, ito ay papuntang Malanday at Tumana. Ayan o, yan na po yung pinakapader ng ilog. Yan na po ang pinaka-level niya. At dito naman na side ay naka-riprap siya. Yan, maganda nga din po dito kasi napakalawak. Nasa 2 lanes din po siya. In fact, pwede dumaan dito ang mga sasakyan. Napakaganda po dito mag-biking, walking, jogging at mamasyal kasi napakalawak po niya. Hanggang Tumana po ito.
Kung tutuusin, pwede po dumaan ang mga sasakyan dito, pero hindi po ito intended para sa mga sasakyan. Maganda nga po dito sa Marikina City kasi meron po silang dredging project. At yung mga lupang yan, galing po yan dyan sa ilalim ng ilog. Tinambak po nila siguro muna dyan at later on, tatanggalin po nila yan. Ito na po ang pinaka-level niya. Kaya ang ginagawa po ng Marikina ay nagdi-dredging na lang po sila regularly. Ayan po yung temporary bridge na ginagamit dito pag patawid doon. Pero ngayon, hindi po siya nagagamit. Ayan no. Nakatabi lang po dito na side. Dahil din po siguro sa baha, kaya hindi pa nila naikabit doon sa kabilang side. Dito na area na park, sarado na rin po dito. Ongoing pa rin po ang rehabilitation. Dito po tayo ngayon sa Barangay Santo Niño, dito lang po sa bayan. Ganyan po kataas ang wall dito or pader. Nasa 10 meters din ang taas nito. Diyan lang po sa bandang unahan natin ang JP Rizal Street. Maraming baha na po at mga bagyo ang dumaan dito. At ayan naman po, tingnan nyo naman po, wala naman po ako nakikitang mga damage dito. Talagang matibay na matibay po ang gawa ng mga Japanese. Kaya sulit na sulit po. Sabi nga po nila, di bali na medyo mahal ang Japanese construction firms. At least sigurado po tayo sa quality na high standard at pangmatagalan. Wala na nga po silang tiwala sa mga local contractors. Subok na matatag, subok na matibay. At pinagtibay na po ito ng panahon. Ayun, doon naman po sa kabilang side natin. Ayun po ang dike doon at ang pader ang taas din po. Diyan sa gilid ng ilog, naka-riprap po din pala dyan. Aside dito sa pader, at dito naman po may naka-slope din po dito na naka-riprap. Dito naman na segment, matagal-tagal na rin po itong natapos. Taon na rin po siguro itong natapos kasi makikita naman po natin no, na may kalumaan na po siya. Dito naman po na side, napakalapad po ang lupa dyan, no? Hindi pa po yata nakakaroon ng dredging dito. Yan, may mga gulay din nakatanim pero temporary lang po yan. Next vlog natin ay doon naman po sa Barangay Malanday at Barangay Tumana. Please abangan nyo po guys. Dito po muna tayo sa bayan ng Marikina mag-update.
may taga GMA News dito guys, at marami din mga pulis. Dito po tayo sa ilalim ng tulay dito po sa Marikina Bayan. Sabi nga dito, may nakausapin ako, may nalaglag daw na bata kahapon pa, at tinabangan nga po dito. Ang lakas na naman po ng ulan. Marami mga police dito, may ambulance, mga coast guard. Kaya mas lang dumami ng mga tao ngayon kasi ang lakas po ng ulan, oh. Guys, ito po yung latest update natin ngayon dito sa Marikina Pasig River Flood Control Project ng DPWH as of today, August 31, 2025. Maraming salamat po sa patuloy niyong suporta at panonood ng aking mga videos. I really appreciate po, at hindi po ako magsasawang i-update kayo, lalong-lalo na po sa mga government infrastructures. Mabuhay ang Pilipinas! Okay guys, thank you for watching and keep safe everyone.